at Barrio Fiesta. Love you! Love you! Hello Kafden fans! Ito na nga ha, sobrang cute ng Kafden dito. And by the way, no, ang gaganda po ng ating items. Sana po ay patapusin po natin. Ito no, si Ma'am Catherine at Sir Alden, na pagtagpi ng Kafden fan. Yung parang paglagay ng kamay at saka pagpikit ni Ma'am Catherine at ni Sir Alden. And ito pa, magkasunod lang yung pag-post nila sa kanilang Instagram account. Si Ma'am Catherine nung parang the other day, tapos kahapon naman ito si Pops Alden. Yung kay Pops Alden is after ng kanyang Assembly Philippines, yung nga sa kasama sa Sir Benchan, Khalid Shari, mga kasambreros doon sa kaya Mihara Yashihiro, mga kasambreros na isang Japanese designer ng mga sneakers and then ng mga apparels, mga kasambreros. Sobrang cute no, napagtagpi nila. Is Ma'am Catherine na to, nag-post sa kanyang Instagram, yung parang bigay sa kanya ng kanyang friend, mga kasambreros, na quintas o parang beads siya na may mamahaling gemstones, mga kasambreros. So, sobrang kulit no, pagtagpi nila ito. Tapos itong kay Sir Alden naman, parang may kasama siya dito na pero parang nakat siya. So wala no, talagang bagay na bagay itong dalawang ito mag-partner talaga, mga customers. Pati mga anggulo ay nagkakapareho. Ganon. So ito mga customers na nakaka-touch itong next item natin. Si Daddy Bay nga no, ay nag-post din ng kanilang picture. Sa labas naman ito ng sa tabi ng eroplano na dinrive ni Sir Alden, mga kasambreros. So para siyang helicopter type, parang something like that, mga kasambreros. And si Daddy Bay at saka si Sir Alden ay parang naka-gear sila na parang pang firefighter, mga kasambreros no. Nakakatuwa lang kasi pati si Daddy Bay, nakita mo talaga yung kanyang parang pagiging proud na daddy kay Sir Alden no, bilang mabuting anak no, bilang masunurin na pagmahal at saka kumbaga pa talagang disiplinado no, at saka may prinsipyo sa buhay. Meron siyang disposisyon, so ganun mga kasas, meron siyang tamang direksyon na kung anong gagawin, anong hindi no, ganun mga kasas, ano yung next plan, ano yung next plan, ano yung next step. Para talaga may direksyon yung kanyang ginagawa and may patutunguhan, may purpose no, iyon talaga yung pinaka-importante, yung magandang purpose, mga kasambreros, sa buhay. And by the way, mga nakikita niyo pong pictures, mga kasambreros, ay gawa po ng isang Kafden fan na sobrang active no, na sobrang sweet at saka kulit at saka parang realistic yung kanyang ginawa, mga kasambreros, kina Ma'am Catherine at saka kay Sir Alden, mga kasambreros, na mga pictures na parang buhay na buhay talaga ang inyong reyna at ang hari, king and queen, mga kasambreros. And then ito, so narinig ninyo, sila po ay team volleyball ng St. Clements, mga kasambreros, na Pinlon. So kasi sina Sir Alden ay pupunta ng London, mga kasambreros. If I'm not mistaken, nawala ko yung dito, nawala ko yung aking record na kung kailan sila pupunta ng Barrio Fiesta sa London. Pero alam ko may mga kasama rin siya, mga kasambreros. Tapos yun, makikisiya sila and then sobrang kulit ng reaction nung dalawa na ito, mga kasambreros, kasi nga fan na fan din sila ni Sir Alden, mga kasambreros. And siguro nung time pa ng Hello Love Again ay talagang sila din ay nanood at saka naging fangirls, mga kasambreros. So sobrang kulit. I'm trying to pull up yung petsa ng Barrio London Fiesta, mga kasambreros. So yun, ito pala is yung promo ticket nila ay until tapos na actually April 30, pero yung kanilang yung petsa po ay sa July 6 no. Yun, na-pull up ko rin siya. July 5 and July 6, mga customers, that's Saturday and Sunday, July 5 and 6, 2025. Tapos kasama niya dito sina Raver Cruz, Angelic Kang, Julian San Jose, Rob Ginto, sina Aaron Gonzalez. Tapos yung iba dito medyo hindi ko kilala, mga sombreros no, pero yun po no, makikifiesta sila no. After dito sa Davao ay dyan na naman sila doon na naman sila sa London, mga sombreros. So London Barrio Fiesta 2025 sa United Kingdom.
So yun po na July 5 and July 6 mga kasombreros. And then ito, next item natin, parang may greet na fan habang nagbabike si Sir Alden mga kasombreros sa highway, no? And then ang sabi niya dito ay parang may isang church siya na binati, which kung saan ay belong itong si Sir. Tapos sabi niya ay wala naman tayong pagkakabahagi, no? Isa lang yung Diyos natin na sinasamba mga kasombreros. So yun po ang sinabi ni Sir Alden. So yun po, no? And then may mga items pa tayo, pero siguro sa next na abang-abang pa kayo mga kasombreros and mga Cathinatics. Alright, so lang po sa ating Cathin items. Sana po ipangyan po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito. Ang title natin, Sukdulang Grasya. Exodus 34:6. And the Lord passed before him and proclaimed, the Lord God, merciful and gracious, long-suffering and abounding in goodness and truth. So ang Exodus 34:6 mga kasombreros ay ma-observe natin dito at mapapansin natin yung napakagandang picture ng revealing of character of God to Moses. So ito yung time na si Moses po ay nakipag-usap ng man to man, no, kaya God. So ang verse na ito ay nagpapakita din ng nature na kumapa ng Panginoon na filled with compassion. Ibig sabihin puno, no? Puno ng awa mga kasombreros, puno ng grasya, puno ng pasensya, long suffering, no? Patience mga kasombreros. And kapag tayo po ay natutunan natin na kung sino ang Diyos, no, kung ano ang kanyang nature, ay tinutulungan din tayo nito para maunawaan palalo kung paano tayo mag-interact toward Him and toward other people. Kasi kapag alam natin ang connection natin, ang relationship natin sa Panginoon, and then malalaman din natin kung paano natin tratuhin ang ating kapwa-tao, especially our parents, our siblings, our children, our kids, our husband, our spouse, mga kasombreros, and all the people around us, our parents and our lolos and lolas, mga kasombreros in particular. So the attributes presented here indicate that God is loving and forgiving, but also just. Okay? Yung loving and forgiving, given na yun mga kasombreros, pero more often than not, marami pa rin ang loving naman si Lord, patatawarin niya ako, loving naman si Lord, patatawarin niya ako, loving naman si Lord, gracious naman siya. Pero hindi nila alam na just, no? God loves justice. Kumbaga pa, kung ano ang ginawa natin dito, kasi alam ni Lord yung markabahala eh. Yung mga taong walang pananampalataya na parang easy go lucky na kahit na masama na yung ginagawa nila sa pinagpapatuloy nila. So, kung pa hindi natin expect na yung grace is kung pa lisensya natin para gumawa ng masama. Okay? Grace is not the license to sin, but this is the license to do more about good at will ng Panginoon mga kasombreros. Ito yung kanyang protecting shield sa ating buhay para tayo po ay gumawa pa ng mabuti at gawin yung kanyang will, hindi para gumawa ng masama. So para kang nasa, di ba, kapag meron kang lisensya ng driver's license for example, ay licensure exam, kapag nakapasa ka sa board tapos may lisensya ka na para magturo. So ganun siya mga kasombreros. So mercy suggests that that He does not give us that we might or what we might deserve for our wrongdoings. So yan ang sabi natin, hindi yung nagsasuggest yung awa ng Panginoon para magsuggest pa ng maraming bagay or gumawa tayo ng masama. Grace goes a step further, giving us gifts we do not deserve. This reinforces His desire to be in a loving relationship with humanity. In society today, we often deal with strict rules and consequences that can lead to a negative view of authority. So kapag mali yung ating view din po, no, a point of view mga customers, at magkakaintindi sa rules and regulations, mali rin po yung ating pag-approach, no? Like for example, may mga batas tayo sa ating gobyerno. Kapag mali yung ating pag-intindi na ginawa itong batas na ito kasi para yung tao maging safety. Ginawa itong batas na ito para ang tao ay ma-restrain sa gantong bagay, sa gantong mga uri ng bad activities. So kapag mali yung pag-intindi natin, so maging mali yung perception natin. Ano ba yan sila? So magreklamo ka pa lalo na instead of magpasalamat. Second, this verse teaches us about how we should act toward others.
So we can also choose to be merciful and gracious, reflective of God's nature. So kasi nga 'di ba, ang Diyos natin ay gustong-gusto na tayo po ay maging Christ-like, no? Gayahin natin yung ugali ni Jesus Christ na mapagmahal, maunawain, just, masos, righteous, humble, and so on. And finally, we should explicitly trust in God's goodness and truth in times of confusion. And we can turn to Scripture for guidance and remind ourselves of the promises He has made. So, gaya ng parati kong minimension na napakahalaga talaga na magbubukas tayo ng Biblia because sangkatutak, no? Sangkatutak at saka sukdulan ang grasya talaga ng Panginoon. Kapag tayo po ay nagbabasa ng Biblia, lalong-lalo na kapag na-experience natin mga kasunod yung kanyang sukdulang grasya araw-araw. So iba kasi yung nababasa natin ang Bible first hand, tayo mismo na nagbabasa kaysa sa naririnig lamang natin. So tama, no? Na nakikinig tayo ng Word of God, but ibang-iba talaga yung impact kapag tayo po ang nagbabasa. And we will be guided by the Scripture, by the Bible, by the Holy Bible, mga sombreros. And of course, yung guidance ng Holy Spirit ng Panginoon sa atin. Yung ating relationship kasi sa Panginoon, personal. Hindi mo pwedeng makaka-share ka, I have my own personal relationship with God. You also have your own personal relationship with God individually. Ganon mga kasembreros. I can share the gospel, of course. Parang simple reminder lang para sa inyo. Pero kayo mismo, meron kayong dapat pangalagaang personal relationship din sa Panginoon. So, nagigets po natin. So, Exodus 34:6 is transformational, teaching us about God's heart, no? Yung puso talaga ng Diyos. And kapag explore pa natin itong verse na ito, we encounter a loving God ready to forgive, patiently waiting for us in a source of undeniable goodness and truth. So, given na yon mga kasembres, yung talagang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. And He also wanted us to reflect, no, and to imitate yung ugaling iyon ng mapagmahal, lalong-lalo dito, no, talagang ako sa awa ng Panginoon, talagang dinidesire at pinag-pray, pinapractice namin, tinuturuan talaga mga sombreros, yung mga susunod na henerasyon, yung mga apo, yung mga pamangkin, na palakihin sila sa salita ng Diyos. Because if you don't teach your children today, the world will teach them. And alam natin yung mga Facebook Reels, yung mga sa social media, talagang yung iba, yung mga bata ngayon, yun na lang talaga yung nagiging teacher nila. Apart from teachers sa school, of course. Kasi kung babad na babad yung anak mo sa cellphone, sa social media, nako, marami ngayon mga sombreros, mga pasimpleng, kumbaga kalibugan na lang, no, sorry po sa term, simpleng kalibugan yung pinagpo-post ng mga nagpo-post na sa social media, sa Facebook Reels, sa TikTok for example. Hindi na re-regulate, no, kung kaya tama yun na talagang social media ngayon, yung Facebook Reels, kapag hindi ka maalam at saka hindi ka disiplinado sa pag-train sa mga anak mo, strict them sa panonood ng mga content sa social media, magugulat ka na lang, marunong na magmura, marunong na magsumayaw ng mga medyo malalaswa na mga mga bata pa, mga kasombreros. So let's be observant mga kasombreros, lalo na kapag parent ka, no? Ganun po siya mga sus. And yun nga, no, ang Diyos natin ay sukdulan ng kanyang grasya, no, wala na tuloy tayo. Pero that is it mga kasombreros. Alright, salamat po in the meantime. Pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa, ng patience, ng forgiveness, ng mercy, ng compassion ng ating Panginoong Jesus Christ. And everyone said Amen and Amen. See you sa next segment po mga Smeros, and paalam po. I love you.